Ang ganda ko naman dyan. Yes. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama ko po si Ate Sinaida na mula po dito sa Talabaan, sa Mamburao, Occidental Mindoro. So talagang inimbitahan po ako ni Ate Sinaida dahil isa po silang mga farmers. So muli po sa lahat po ng farmers sa buong Occidental Mindoro, proud po kami sa inyo kasi syempre, yung pinaghihirapan nyo, yun po yung kinakain namin. Ano po? So, pero po syempre, isang bagay po na ito, i-grab ko po na yung opportunity sa kasama pa po to, suot ko pa, di ba? Sir Rafi Tulfo at ang kanyang may bahay. Gusto ko lamang po makapanayan po ang Ate Sinaida na ano po yung bagay na tumatakbo sa isip nyo na bakit po kaya yun, naisip nyo na i-report po yung about po sa dragging? Kasi may time na nung time na nag-i-start ang dredging, nagkaroon ng pag-meeting dyan sa aming gym. Ngayon, ang napagkasunduan doon is yung river restoration. Ngayon, ang sabi nila ay river restoration. Siyempre, papayagan namin yan. Okay sa amin kasi nga maayos yung aming ilog at mapoproteksyonan yung aming sementeryo. So, nung time na nag-start na sila, nung una, okay, nandun sila sa may bukana ng ilog. Apo. And then, nung tumagal-tagal naman, ay nawawala na sila dun sa line, na nasa shoreline na sila. So, nagkakaroon na ng reaksyon yung mga tao na, nagpapanik na. Kumbaga, bakit hindi naman nasasama na yung hindi dapat hindi naman kasama. Sila dapat doon. Ba't nandun sila? Ganyan. So, yung mga kasamahan ko is hahanap ng mga kasagutan na kumbaga nung that time kasi mag-i-election eh. So wala kaming malapitan, kahit kanino ka manawagan, wala yan. Yung sariling kami na dyan ng prayer rally na ginawa. Nagkaroon din ng mga pagpupulong na kung sino-sino rin yung aming nilalapitan that time. Talagang nasa mga ilang pala kayo? Ilang tao? Siguro nagkaisa kayo? Nasa 20 plus lang kasi nung time na yon maraming ayaw sumama, ganun. Kumbaga tago sila, yung ayaw nila lumantad, ganyan kasi may mga pinoproteksyonan. Sige, okay lang yan. So hanggat mayroong naninindigan nung time na yon ay tatayuan natin yon, sabi ko. Nung una kasi hindi ako nakikialam eh. Pero sumasama ako. Kaya sabi ko syempre, yung kababayan natin yan, kailangan nating samahan kasi nakikita naman natin na mali na yung ginagawa. So, parang walang malakas ang loob na mag-stand noon. Wala talaga na parang nangihina na sila, bakit ganito, bakit ganyan. So, nag-usap kami, mag-i-stand ako dyan, pero wala ka akong bibitaw. Pag sinabi nating laban, walang bibitaw. Kasundo kayo. So, yan lang. Halos dalawa kami ni Debbie Pagilagan. Kami yan. Teng, huwag mo akong iiwanan. Ganyan kami yan, ganyan. So, ako yung nag-aayos, ako yung lumalakad. Tapos, may tumutulong din sa amin. Yung page ni Usapin, yan yung... Yan ang kami nag-start kay Usapin na yan. Yung siya yung taga-video, sige, video ka kasi kailangan makita halos araw-araw na ganito, na mali yung ginagawa, na wala na sa navigational channel yung mga dredging vessels. Sila, lumalampas na, dito na, so yung perwisyo, yung oras, hanggang may 3 a.m. Hanggang alas 11 ng gabi, ganyan. Kumbaga nung time dito na sa inyo, yes, nagbabibrate yung aming mga bubong para laging may nalanding na helicopter. Ito. Yes, lalo na tumapat sila dyan sa may amin, sa school, hindi halos makapagturo ng ayos. Kahit araw Yes, araw at gabi yun. So, parang kami na wala kaming alam na lapitan, walang tumulong. Kumbaga may dinadaingan kami,
Walang nangyayari. Walang kumbaga, nangyayari dun sa bulag, gusto niya, bingi, gusto niyong mangyari pipi sana. noon ang Yung nilalapitan niyo. Yes. Kasi sige ka, kung mag-i-eleksyon, kailangan natin tayo yung umaksyon. So, andyan si usapin, na so malaking bagay po yung napakalaking bagay ni usapin. Occidental Mindoro page. Page ng usapin. Yung page ni usapin. Kumbaga siya yung hindi namin siya kilala, hindi ko siya kilala. Marami naman niyang kumontak sa akin na yan. Halos ang iba-ibang mga ng TV station. Opo. Kumbaga siguro sila gusto lang nilang magkaroon ng ibabalita. Opo. Yung sa amin, yung tutulong talaga. Lahat naman yun, ipinasa namin, binigay mga kailangan nila. So, itong si usapin, siya talaga yung nag-stand sa amin. Okay. So, tapos, paano po naging nakarating kay Sir Raffy Tulfo po? Nung una kasi, nung time na hindi pa ako nakikialam, kumbaga pasama-sama pa lang ako, mayroon naman ang lumapit kay Sir Raffy, kumbaga parang natabunan kasi nga mag-i-eleksyon, ganyan. Tapos nung second time, parang may tumatawag na sa akin na ni Sir Raffy. May staff na. Na ganito, ganyan. Tapos ikinonik na kami ni usapin. Kumbaga nagkaroon na ng connection ng mga gawa na nag-viral na yung aming video. Oo, kasi nandun na yung parang pinakasama rin yung sa kay usapin no? Nandun na lahat. So may kumontak na. Sila na mismo yung kumontak sa amin para siguro kami matulungan. Opo. At yun naman. Ma-aksyonan na. Inaksyonan naman yun. Kinontak kami. Pangalawang attempt namin na na hindi ako kasi napasok ako nga. Noong time na yun, nandun ako. Noong time po na inaasikaso po ng Ate Sinaida yun, nag-aaral po kasi siya sa TESDA. So medyo syempre po, anong uunahin niya, yung pag-aaral niya o yung para sa bayan niya, pero nakaya niya po yung pagsabayin. Kaya proud po ako sa Ate Sinaida. Grabe po talaga. Opo. Marami po kami mga nanonood na kababayan mo ang nagpapasalamat po sa inyo. Opo. Bali, yun nga po so nakita na po namin na binalita na po ang ating bayan po sa Raffy Tulfo at nakita po namin doon na naaksyonan na po, Naaksyonan. At napatigil na po ang pagdidredging. So, pinagpapasalamat po namin kay Sir Raffy yun na natulungan niya kami. Kung hindi dahil sa kanya, siguro continuous pa rin. Siguro hindi makikita yung violations. So, nagkaroon ng suspension. Balita ko ngayon, parang nagpa-public scooping na ulit sila So, sana naman huwag nang payagan ng ating mga bukal. Kumilos naman sana po yung ating gobyerno dito, wag nang payagan na magkaroon ng dredging kasi kita naman na yung epekto ngayon Yung nangyaring dredging dito sa Talabaan, kitang-kita na yung epekto diyan sa tabing dagat. Napakalalim na nung pangpang, ang lalim na. Yun, tapos tsaka ako po, sa personally, ang akin naman pong parang lumayo po bagay yung mga isda po, no? Opo, nung time na talagang na nandyan yung dredging, ang layo ng pinupuntahan nila, madalang magkahuli man, pero isda po natin, magkahuli man yun, parang kakaunti lang, pero nung nawala yung dredging, wow, talagang dami, volume, talaga as in volume ang dumating na Kaya mabuti pa rin po ang Diyos na bumalik pa rin naman ang mga yamang dagat po at may nahuhuli na po ulit ngayon ang ating mga mangingisda. So, hindi na nila kailangang lumayo pa ng malayo. Para magdayo, Napakayaman po talaga ng ating dito, natural resources. So, tayo po bilang mga simpleng mamamayan, ang pwede po nating magawa ay syempre yung simpleng pagtatapon po ng mga basura para po hindi po kumbaga makaapekto po sa ating, dun po nanggagaling kasi ang ating mga kinakain. Kaya kailangan po nating pangalagaan ang ating paligid. Ate Sinaida, maraming salamat naman talaga. So, sa mga tao po talagang alam ko na buong puso rin ang pasasalamat kay Ate Sinaida,
you can message her, mag-comment po kayo para kasi malaking bagay din po yun na naipaparating po natin yung ating pong pasasalamat. Diba, napapayak na ako kasi yun nga po nakaka-proud po. Yung si Ate Sinaida kasama ko ngayon, pero yung buong grupo po ng Ate Sinaida na lumaban po para po sa ating pangangalaga po sa ating bayan ng Occidental. Proud po kami sa inyo. Maraming salamat. At yun, may pamerienda pa sa akin, diba? Cheers naman! Cheers! Meron pa po kaming gagawin dito. Salamat po. Samahan niyo po kami. I love you, Ate Sinaida. Love you. Ganda ni Ate Sinaida sa personal. Nagulat ako talaga. Pero syempre, Sir Rafi Tulfo ulit. I love you. I love you, Sir Rafi. Hope to see you. Gumala ka naman dito kasi. Sana po. Sir Rafi Gusto Tulfo. po namin kayong ma-meet, Sir Rafi. Gusto po namin personal na mapasalamatan namin kayo. Yes. Syempre po, proud kami, Sir Rafi, sa inyong mga nagawa para sa amin. Love you. Para sa Talabaan.